importante yung diploma kung meron kang goal. Halimbawa, gusto mo maging engineer. So, kailangan mo magkaroon ng diploma. Kailangan mong pag-aralan yun. Hindi ka ba pwede dumiskarte maging engineer? Wala pa ako nakitang pumasa ng board dahil sa diskarte. Podcast Network Asia. Hello, kumusta kayong lahat? Ako nga pala si Raf. Ako nga pala si CS. At welcome sa Norem Podcast kung saan Norem tayong pag-uusapan. Yeah, Norem man. Maraming Norem. Kumusta ka naman pare? Nakakapagod. Pagod ako ngayon eh. Bakit? Dami akong pinagdaanan nitong nakaraang linggo. Pinagdaanan talaga. Ba't di mo isa-isahin pare? Umpisa natin sa trabaho. Nag-resign na ako. Yeah, last day ko ng Friday. Okay na. You're free pare. Yeah. Hindi na ako makakapanood ng anime sa computer habang nagtatrabaho. Ganun ba ginagawa mo? Ano yun? Nabubuksan mo yung Netflix sa computer, office computer niya? Hindi, sa Facebook lang. Kasi ang trabaho ko ay sa ads. So, free kaming mag-Facebook, maghapon. Talagang account nyo yung ginagamit nyo? Account talaga namin. Personal account. Ayun. Tapos... Nagustuhan mo ba yung work na yun? Yung sa ads? Sa totoo lang, hindi. Tumagal lang ako kasi pandemic tapos nag-work from home. Okay, mahirap maghanap ng trabaho. Kasi kung yung comfort sa'yo na binibigay ng work from home, parang hirap ng maghanap or palitan. Kahit hindi ganun kalaki yung sahod mo tapos nasa bahay ka lang. Magkano ba pinag-uusapan natin? Mamaya na. Ano pa pre? Paano ka na pala? Nakapagpahinga ka na ngayon. Ano pa ba? Ba't pagod ka? Galing ako sa team building kahapon. Ayos yun sinasama ka pa rin sa team building kahit wala ka na dun. Hindi, ibang team building naman to. Ibang company nga to eh. Kila Ira to na company. Sa partner mo? Ka-wave nila yung, actually ka-work niya. Basta may mga team building siya, may mga work na napapasukan. Kasama ako lagi. Lagi akong kasama. Ako lagi ang dun. Tanggero. Hindi naman. Alam mo siguro hindi ko namin sa pag-freelance, siguro yun yung walang team building kasi wala ka naman talaga nakakasalamuha pag freelance yung lang, mga admin lang, ganun. Pero pag kasi, team building, palagay ko lang yan at least for me, pagkakataon lang yan ng mga gustong magloko mga nagkakamabutihan na sa office. Mga TL na magkikita sila dun sa as bakit nagiinuman kayo, biglang nawala yung dalawa. Asan na sila? Lalaplapan sila dun sa likod. After 10 minutes, bumalik nakangiti parehas. Tapos mapapansin mo, bakit kayo sobrang ayos ng buhok ng babae? Kasi sinabihan siya. Sabi, ayusin mo yung buhok mo. Para hindi halata. Pumapagpag pa sa sa shorts yung dalawa eh. Pero ikaw man, kumusta? Maganda yung naging linggo ko last week. Yan ang gusto kong alam ko, pag-uusapan natin yan talaga eh. Oo nga, kasi dun sa last episode, di ba, nabanggit namin na may sinalihan akong stand-up comedy contest, open mic stand-up comedy contest. Ngayon, sabi ko dun, pag-uusapan namin pag nanalo ako. Kaya natin pinag-uusapan. Yuhu! Congrats. Masaya na sobrang kabado ako nun. Naalala ko 8 kasi, 8 or 9 yung start ng contest. Tapos nasa bahay ako. Nagre-rehearse na ako mga alas 4, alas 3, ganun. Pero hindi yung, siguro 3 araw na ako nagre-rehearse. Tapos na-finalize ko na yung set ko. Kasi sobrang bilis, ang bigat ng pakiramdam, ang bilis ng tibok ng puso nasa bahay pa lang. Nakakaba talaga. Nakakaba. Talaga. Pero pag iniisip ko kasi ako lang nagbibigay ng pressure sa sarili ko. Halimbawa, nung lumabas ako sa bahay, nag-walking ako. Or bumili ako sa tindahan. Wala namang pakiintindera kung mananalo ko hindi. So yung pressure na iniisip ko, yung pressure internal, parang ganun. Sa ako lang naglalagay ng pressure sa sarili ko. Tapos, ayun, hindi na ako nagmotor papunta doon, na lang ako. Nag-commute na lang ako. Tingin mo madidistract kapag da-drive? Oo. Parang feeling ko ayoko na yung dumagdag yung stress ng traffic dito sa Manila.
sa performance ko. Kaya, ayun. Tapos pagdating doon, ang aga ko. Parang ako ata yung una. Tapos kung may nakapunta na kayo sa OVO, maraming couches sa loob. Nahiga muna ako doon na matagal. Tapos paglabas ko, doon na pala. Isang contestant. Si Joma. Tapos nagkwentuhan lang kami. Hanggang saan nabuo yung lahat ng nasa lineup. Tapos, nagbunutan. Pangilang ka? Pang-10 ako out of 12. Tapos, ano pa bang gusto kong pag-usapan dun? Ayun, binigay yung mga, bago mag-start yung contest, binigay yung mga rules. Bawal yung listahan. Akala ko pwede yung kahit keywords. Yung may tawag dito. May notebook or bawal yung cheat notebook. Bawal. Alam kong bawal yun kasi contest yun. Pero iniisip ko, kasi di ba sa mga show pinapayagan yung may mga nakasulat sa kamay. Kahit keywords lang para pag nawala ka, titignan mo lang ganun. So, bawal yun. Tapos, strict yung time. Strict sa 5 minutes yung time. As in? Kasi mamaminusan ka ng points pag lumagpas ka sa 5.5 minutes. Or mas mababa ka sa 4.3. 4.5 minutes naman. Tapos, smooth naman. May mga sumuporta sa akin. First time ako pinanood ng mama ko na mag-comedy. Nakita ko nga yung picture nung Comedy Manila. Andun sa isang grupo, buong family niya. Nakita ko. Andun. Wala lang isang ate ko. Dalawang ate ko, pero andun yung... wala. Karamihan nandun. Ano pa ba? Andun din yung mga friends ko. Mga friends from... Yung mga barkada ko from high school. High school friends. Isa. Pumunta sila. Pero hindi lahat parang... Hindi ko alam. Parang 3 lang ata. 4 nakarating dun. Pero okay lang yan. At least meron. Kasi andun sila sa likod. Di daw nila narinig yung mga tao. Dun. Kasi, ewan ko siguro nasa baba sila. Yung speaker nasa taas nila. Sabi nila hindi na narinig kung tumatawa sila. Hindi ko nga narinig yung tawa Pero ayun nga, yung set ko, nagustuhan ko yung set ko. Tapos ang dami kong tinapakan na tawa throughout my set. Kasi, anong ibig sabihin? Halimbawa, may binitawan mo yung punchline ng joke mo. Tumawa. Tapos siguro after 2 seconds, tumatawa pa sila. Magsasalita na ako. Pero hindi dapat ginagawa yun kasi maghahaya mong humupa yung tawa. Tapos, pag bumaba na, saka ka magsasalita. Kasi yung inisip ko, yung pre-practice ko na set, saktong 5 minutes yun. Hindi ko tinake in consideration yung tawa. Tapos, may joke ako dun na hindi ko dapat, napaka-reckless ng ginawa ko. First time kong binitawan. As in, new joke mismo. Siya. Tapos nag-kill, sumabog. Yun yung nung pinapanood ko yung set ko, yun yung loudest and laugh. Tapos tinapakan ko yung tawa. Kasi, focus ako dun sa set ko. So, yun, may mga narinig ako sabi, pag magpa-practice ka ng 5 minutes, yung setlist mo, or pag nagre-rehearse ka, at least 4.5. 4 minutes, 30 seconds. Tapos leeway mo na yun kasi hassle naman kung bumomba ka throughout your set, diba? Parang ganun. So, pag pa-practice ka, 4.5 yung pag nagre-rehearse ka, tapos yung 30 seconds, yun na yung i-allot mo time para sa tawa. So, parang saktong 5 minutes. Yan. Tapos ganun din gagawin ko ayun na sa finals. Hindi ka nang papatagalin. Yan. Nung nandun ako, sabi ko, okay na, masaya na ako dun sa set ko. Parang para sa akin, panalo na ako dun. Medyo hindi ka corny. Hindi, at the back of my head, na gusto ko pa rin manalo. Pero alam ko, medyo corny pakinggan nga, na masaya na ako sa set ko, okay na ako dun. Kasi alam ko, nag-kill ako nun. Tapos nung i-announce na, narinig ko yung pangalan ko, sabi ko, tumayo ako, tapos nagano pa ako, sumusuntok pa ako sa ere. Tapos yung isang ako yung second placer, yung first placer, si Teneshi Kenshi, si Sherwin Aguilar, si Zesto Choco. Basta maraming pangalan yung first time ko lang siyang napanood na mag-open mic. Kasi hindi ako madalas naman. Ang pinag-uusapan nga pala namin ulit, it's stand-up comedy competition. Binuo yung competition para sa mga nagsisimula pa lang na stand-up comedians na tinatawag na open micers. So, merong 3 part or legs kung tawagin. Sa first part, si Raf na... So, bale,
tatlong venue yun. Per venue may 12 na comedians na magko-compete. Ngayon, nandun ako sa first leg sa OVO sa Makati, tapos meron din sa Wicked Dogs sa BGC. Tapos yung sa next yung sa Most. Dalawa. So pumili ng tigda dalawang highest points doon, tapos kami yung magtutunggali sa finals. Sa finals. Saan nga palang ito? Finals. Sa Wicked Dogs. Sa BGC. Sa May 6. So pag-release nitong episode na to. Pag-release ng next episode namin, pag di namin pinag-usapan, alam mo na. Pero congrats agad. Yun din yung sinabi na karami. Pinagigihan ko naman yung magiging set ko. Tapos sobrang challenge na itong finals kasi first time ko magte 10 minutes. Kasi kung tutusin naman, meron akong 1 oras ng material, pero siguro yung 50 minutes doon hindi nakakatawa. So pinagsama-sama ko na yung mga feeling ko. Pwede ka naman mag 1 hour special. Pero walang tatawa. So ayun nga. Kasi ang dali lang gumawa ng joke eh. Ang mahirap yung gumawa ng joke na nakakatawa. So yun, hindi ko pa nga chinecheck kung nakakailang minutes ako. Pero for sure meron akong 8 minutes. Kaya kakatawa ko ng open mic this week para sa Saturday. Ready na ako. So, kailan ba yung week, no? Parang maraming shows. Maraming shows ngayong week. Ang dami ba? Ano ba? Ngayong Tuesday, yung wild card. May wild card pa pala. Ayun yung third and fourth pacer ng bawat leg. Maghaharap-harap sila tapos yung mapipili doon. Ilan ang kukunin doon? Dalawa din. Isa lang. So, ayun. Good luck sa inyo bukas. Good luck din sa'yo, man. Hindi, congrats sa'yo, man. Yun yung pinaka-highlight ng linggo ko. Wala na masyado nangyari sa akin last week. Bukod sa tumulong ako sa paglilipat ng nanay ko. Yun lang. Medyo personal na yun, kaya hindi ko na masyado pag-uusapan. Pero anong mga preparations na ginagawa mo ngayon? Well, yung sa set mismo, gusto ko magkaroon ng, una sa lahat, pinagsasama ko yung mga similar na jokes or similar themes. Tapos, nagtatry din ako mag-incorporate ng callback. Sa mga hindi nakakalam yung callback, halimbawa, bumitaw ka ng punchline, tapos gagamitin mo ulit yung punchline na yun sa ibang part ng set mo. Nag-set ako nung semifinals. Nakita ko kung gaano magandang word, ka-powerful yung callback. Maraming gumawa ng callback. At least, yung mga sinasabi ko yung sa ko lang. Ayun sa'yo. Kasi hindi ako nakinig dun sa set ng iba. Grabe ka. Hindi, yung din namin, yung pwesto namin, nasa labas lang kami lahat. Hindi namin naririnig. Tapos, ayun din, kung focus din ako, iniisip ko yung kung paano magkakasunod. Kasi ang hirap mag-choke dun. Kasi ang daming tao. So, parang nakaka-anxious na anxious ka na sa gagawin mo. Tapos makikita mo pa yung mga kalaban mo. Oo. Para sa nakakadagdag ng kaba yun. So, yun, nakaka-anxious nga. Pero, ayun nga, magtutunog corny naman. Pero ganito talaga kasi ako mag-isip eh. Hindi ko na iniisip yung result, hindi ko iniisip yung set ng iba. Kasi yung nakokontrol ko lang yung set ko. So, yun lang iisipin ko. So, ayun. Basta nag-enjoy ka. Ayun, so, yun din. Sobrang nag-enjoy ako sa set ko. Tapos, nung narinig ko yung pangalan ko, parang validation din yun na, bukod sa masaya ka sa set mo, tama yung ginawa mo. Parang ganun. At saka nanalo ka, ibang level ng, kasi kung sa set mo masaya ka na, okay ka na dun. Di happy ka na. In English ko lang, di ba? Tapos, nanalo ka pa. Yung level nung pagiging, nung saya mo mas tumaas pa. Oo. Tapos, alam mo yun, yung pakiramdam ko, parang yung pinunta ko doon, yung mission ko, nagawa ko. Mission success, ganun. Parang ganun, yung pakiramdam pauwi mo na. Ayun, enough about me, again. Pero, sa podcast na to, tulad nga ng sabi namin, norim kami mga pag-uusapan. Tapos, ngayon, sinubukan namin, kasi nagkamustahan lang kami sa episode na to, moving forward, susubukan namin maging mas structured pa, or susundan namin yung program na inumpisahan namin. So, yung first part, nagkamusta lang kami kung sa mga next episode, kung hindi naman kayo interesado sa buhay namin, pwede nyo na i-skip. Maglalagay kami ng mga timestamps. So, ano bang pag-uusapan natin dyan, pare? Meron tayong mga nakuha sa social media
na kung ano-anong mga topic na medyo hindi naman nag-trending pero marami na rin siguro nakakita nito. Pero balikan ko muna yung sinabi ni Raf na nagkumustahan kami pero yung stand-up comedy na part, sana maging interesado kayo. Kung may mga open mics na malapit or may mga competitions, mga shows, lalo na yung mga shows. Nood kayo, magandang manood. Ayun din, sobrang laki ng difference pag nanonood ka lang ng mga stand-up specials sa Netflix. Iba yung energy pag nandun ka sa live tapos tumatawa yung mga tao, ang lakas. Meron kayong agreement sa room na yun na lahat tayo tatawa dito. Walang political correctness muna. Wala munang wokeness na magaganap. Lahat tayo nandito para tumawa, ganun. So maganda yung energy na nadadala ng stand-up. Tapos nakaka-addict din pag lalo pag ikaw yung nakakasulat ka ng jokes tapos nakakatawa. Napo-perform mo ng maayos, na-execute mo yung mga practice mo, mga ganun. Tapos in the moment ka. Katulad nung isang open micer, si Josh, nung pagkatapos nung set niya, sobrang nag-kill siya. Tapos nung nasa labas na, syempre, kwentuhan, tambayan sa labas, sabi ko, bilib na bilib ako sa kanya kasi in the moment siya. Yun yung pinaka, at least narinig ko sa mga podcast sa abroad, na pag stand-up comedian ka, dapat ano yung tamang word? In the moment ka. Nagre-react ka. May natumba na baso, papansinin mo yun. May nagsalita sa dulo, kakausapin mo yun. In the moment siya. Na nung may mga konting nuances nung set niya, pinansin niya. Tapos kahit anong lumabas sa bunganga niya, nakakatawa nun. So, ayun, masaya ako para kay Josh kasi nung nag-uusap kami, sabi niya, first time ko mag-kill, sabi. Sa contest pa. Tapos, ayun, astig din kasi willing tumawa yung mga tao. Ready silang tumawa. Andun sila para tumawa. As opposed dun sa iba na, sige nga, patawanin mo. Parang gano'n. Parang, Tsaka pag iba yung video, pag dumaan lang sa newsfeed mo, wala ka sa mood na, tulad nga nun, hindi ka naman nasa Facebook para tumawa lang. So, paano, halimbawa, ang mood mo habang nag-scroll ka, ang mood mo hindi ka naman masaya. Tapos biglang may napasok na biglang comedy clip. Iba yung pagtanggap mo dun sa video na yun kumpara sa ipinunta mo talaga yung pagtawa sa isang show. So, yun. Pag merong mga shows, punta lang kayo. Follow nyo ang mga... Dala kayo sa Comedy Manila. Comedy Manila. Or sa Comedy Crew. Mga comedy... Mga comedy groups yung mga... Comedy groups. Ano bang pag-uusapan natin ngayon, Raf? Ikaw yung host Oo pala. Hindi ako mag-host ng ganito. Pero, ayun nga, meron akong nakitang... Actually, itong vlogger na to, na ipa-follow ko na rin matagal na. Kasi marami talaga siyang naipo-promote na mga small businesses. And then, itong vlogger na to, nagpunta sa isang breakfast buffet. Dito lang sa Mandaluyong. So, parang hindi siya natuwa. At nag-comment siya ng non-verbatim. Nag-comment siya naging honest lang siya. Sabi niya, kung pupunta kayo dito, tas malapit lang kayo, sulit na kasi 85 pesos. Meron ka na makakain na only na yung breakfast mo. And ang handa doon ay tilapia, tuyo, fried rice, nakalimutan ko yung gulay. Tapos sabi niya, ayan, kung malapit lang kayo, pwede na, pero na-disappoint siya kasi galing pa sila sa malayo. Yung iba ang kausap niya galing pa din sa malayong lugar. Ayun ba? Mga galing sa malayong lugar, na idayo lang yung only breakfast. So kung ganun daw, wag na lang. Kasi magluto na lang sa bahay. And then, maraming nang bash sa kanya. Ano yung mga sinabi? Kasi pinanood ko lang yung video, hindi ko na binasa yung mga comments. Ang arte daw. Kasi yung may mga nauna kasing vlogger sa kanya, merong iba yung menu. May mga longganisa, ganun. May mga karne. Pero nung siya yung nagpunta, wala yung longganisa. Longganisa pala yung hanap niya. So, ang inabutan niya lang yung mga basic na menu na hindi pangkaraniwang sineserve. Siguro yung longganisa, parang tsambahan lang. So, anong pagkakaintindi ko sa sinabi mo? May vlogger?
Tapos may isang pinag-uusapan na kainan. So sinadya niya, dinayo niya pa. Tapos pagdating niya, sobrang disappointed siya kasi yung pinunta niya, wala. Which is yung longganisa. Ngayon, nag-post siya sa account niya, sa socials niya, nung review niya. Tapos hindi nagustuhan ng mga tao. Yun, tama ba? Oo. Siguro may important din na info na hindi ka nasabi. Nabuntis siya. Tapos ang hirap galitin ng gutom na buntis. Kasi sila emotional. Tapos parang unfair na ang gusto lang ng tao yung naririnig nila yung magagandang storya, magagandang reviews. Parang hindi sila open sa mga ganong review. Kasi yun yung experience ko. Ano bang gusto mo sabihin tapos, ko yung hindi totoo? Sinasabi daw nila na makakasira siya sa business. Kasi that's the cost of doing business. Hindi mo mapiplease lahat ng tao. Tapos, siguro yun yung yun yung ongoing hatred ko sa social media. Na ang gusto lang nila makita yung mga highlights ng buhay ng mga tao. Ganun. Kaya ayaw ko dun. Kasi hindi yun ang buhay. Ang buhay kasi hindi masaya eh. Or for the most part, hindi masaya. Tapos, may mga opinion na pag hindi lang sumang-ayon sa pananaw mo sa buhay, magagalit ka na. Ganun talaga eh. Tapos, kung babalik tayo sa pagre-review, hindi niya nagustuhan eh. Parang yun yung ano niya eh, yung yun yung experience niya. Yun yung experience niya. Dumayo siya. Yung mga naririnig niya online, hindi nag-deliver dun sa experience niya. Ayun, tama. Iba yung expectation kasi. Oo, tapos, ano pa, isipin mo, gumastos ka para sa gas. Sa parking. Tapos, ang malupit dun, nagkapatawaran na sila nung store mismo. Pero yung mga tao, dire-diretso pa rin. Parang ibang video na yung naipopost niya. Ang mga comment tungkol pa rin dun sa bad experience niya or bad opinion niya dun sa honestly, okay lang yun eh kung hindi siya nagbabasa ng comments. Pero kung nagre-reply siya eh. Apektado siya. Ayun. Kasi, pwede ka naman kasi mag-post tapos hindi mo nabasahin yung mga comments. Pero, kasi nakakasira ng mental health. Nakakasira ng araw. Iniisip mo, kasi kahit 100 na compliments yung sabihin sa'yo, tapos may isang negative na comment, yun yung magsa-stand out palagi. At least sa mga tao. Mga ganun. So, pag nagpo-post ka, ang ina-expect mo kasi gugustuhin to ng mga tao eh. Tapos biglang may makikita ka negative comment. So, sira na yung motivation mo, tingin ko. Siguro unless cloud chaser ka. Kung nakikinig siya, ganda ginagawa ko. Kasi may mga pinost din ako ng mga videos sa YouTube na sobrang dami nagdi-disagree. Pag sa YouTube kasi, pwede mo i-filter out yan. Kunyari, yung mga may certain number of subscribers lang yung makikita mo. Halimbawa, ako nakaset na 100,000. Yung mga may subscribers lang na 100,000. Ang makakita sa post, no? Yun lang yung nababasa ko ng mga comments. May mga time na tinatanggal ko yung filter tapos binabasa ko. Tas, marami kang nakikita. Daming hate towards me. Pero inisip ko sample na lang. Ha? Sample. Anong video, anong topic, tapos anong nakita mong bad comment? Meron kasi akong video about sa bakit ko tinigil yung pagiging financial advisor. Kasi once upon a time, nagbebenta ako ng insurance. Tapos, yun, sinabi ko kung bakit hindi nag-work out for me. Alam ko kung bakit. Bakit? Kasi hindi kami kumuha eh. Yun din. Kaya talaga yung dahilan, putang ina. Wala yung kasalanan. So, ayun. Tapos sinabi ko yung mga dahilan, naging honest ako. Tapos, ang dami kong disclaimer na lahat ng sasabihin ko, experience ko to. Hindi to experience ng lahat ng tao. Ganun. Tapos talaga nagagalit sila na bakit ko daw sinisiraan yung mga financial advisor. Hindi ko sila sinisiraan, sinasabi ko yung dahilan kung bakit ako umalis. Ngayon, yung mga ganong comment, iniisip ko na lang 12 years. Pag kung bawa, may nakita akong comment tapos negative. Iniisip ko lang 12 years old yun nag-chat, nag-comment nun. Tapos okay na, nag-move on na ako. Sabi ko, wala, bata to eh. Bobo to eh. Saan ko ba narinig yung isang podcast din ata na iniisip niya na hindi naman totoong tao to eh. Nasa computer lang to eh. Maganda din. Kasi yung mga sinasabi nila, di nila kayang sabihin sa mukha ko eh. Parang sinusubo pa lang ng panahon, parang ganyan. Matapang lang sila kasi yung anonymity na dinadala ng social media na walang repercussions para sa kanila kahit anong sabihin nila, mga ganun.
So, ayun. Para kay, anong pangalan nito? Si Miss Lane. Miss Lane. Yun talaga. Haters gonna hate. Walang mali. Honestly, pag tinitignan ko, walang mali sa ginawa mo kasi experience mo yun. Kung gusto nilang ma-experience, then, di sila yung pumunta, tas sila yung gumawa ng content. Yung mga ganun, medyo pete yung mga ganitong sagutan. Pero, sa mundo na puro highlights lang yung nakikita mo, parang napaka-refreshing ng mga ganong content na magsasabi ka ng totoo. Sabihin mo kung ano yung totoong experience mo as opposed dun sa mga palaging, ang sarap dito, punta na kayo dito sa KFC, countryside. Parang yung yung sa grilled balut dati, naging sarap ng grilled balut, tas pagpunta ng ibang netizens, lasang balot na inusukan lang daw. Parang ganun lang. Ay, may ganyan din kwento dito sa area natin. Meron kasi dati doon sa dating tinitira ng mama ko. Sa area na yun, may kainan doon na only pata, sabi. Tapos may dumayo, galing pang Caloocan. Tapos wala pa lang ganun din. Saan galing yung balita na may only pata? Kasi yun yung minamarket nila. Parang only lahat. Only wings, only pata, only everything. Tapos, dinayo nila. Tapos, sobrang disappointed sila kasi bukod sa matagal. Hindi available? O wala talaga? Hindi ko na maalala, pero so, feeling ko, baka between 15 to 25 minutes bago nila makuha yung order nila. Tapos, konti pa. Mga ganun. Tapos, nag-post sila ng mahaba dun sa barangay nag-group. Group. Tapos, galit na galit, Galit na galit, gusto mo manakit. Sino kasi, baka naman sobrang dami ng tao. Hindi ko na maalala, pero minsan sinilip ko yung kainan na yun. Garahe lang talaga gusto lang parang nagta-testing lang mag-business. Nasiniraan pa. So in a way, siguro nakakasira nga, pero maybe kailangan mo i-step up yung pagiging entrepreneur mo, pagiging business owner mo. Kasi hindi mo naman talaga mapipilis lahat ng tao. Pero you can try. Yun din yung sabi ng mismong tindahan. Nag-post din sila na wala silang galit mismo dun sa vlogger. Naging lesson pa sa kanila. Oo nga diba? Parang din yun In a way, QA. Ganun. Quality. QA. May gusto pa akong idagdag din na yun, hindi siya sanay dun sa negative comments, pero sabi ko kanina, unless clout chaser ka, tulad ni Rendon. Kasi hindi ako believe sa kanya bilang tao, pero bilang clout chaser, ang galing niya. Nakuha niya yung formula ng pagiging clout chaser. Kasi alam mo naman mga Pinoy, basta may negative na sasabihin, basta ma-trigger lang kahit konti. Magko-comment yan, i-share niyan lahat. Dun kumikita si Rendon. Ang galing niya, nakuha niya yung formula. Pero hindi ako believe sa kanya bilang... Gusto mo ba na sumisikat ka na bilang hindi likable na tao? Siyempre hindi. Kaya doon din ako believe sa lakas ng niya. Ano ba? Inisip niya lang is... Apog niya. Lakas ng apog na bala kayo. Basta. Pero ayoko nang ganun. Kung makikilala may nakakabilib nga na... Kasi parang yung Paul Brothers, diba, sa States, nag-umpisa sila na hindi sila likable. Tapos, Logan Paul. Logan Paul. Tapos yung isa, Chris Paul. Chris Paul? Chris Paul, ano ba? Basketball player wala yun. So, nag-start, yung career nila, nag-start na hindi sila likable. Tapos, meron na silang mga redemption arc. Yung isa, naging professional boxer. Tapos, yung isa, entrepreneur podcaster, yung mga ganun. Pero, may mga, yun yung polarizing figure. Ayun, si Rendon Labrador. Yung mga takes niya, medyo extreme. Tapos, hindi niya tinitake in consideration na hindi para sa lahat ng tao yung mga advices niya. Ang mali din sa mga tao, iniisip nila na kausap ni Rendon lahat ng tao. Pero nakakatawa kasi halata mo na yun ang gusto niya mangyari. Talaga. Tapos kinakagat siya ng mga tao. No. Magpo-post lang siya ng bawa, bobo yung mga fans ni ganito. O siyempre matitrigger yung mga tao. Parang halata mo naman yun ang gusto niya mangyari. Engagement lang. Pinapakagat ka, tapos kumagat ka naman. Anyway. Rendon Labrador. Good job, pare. You're the best. Iwan. Kung gusto mo, kung nakikinig ka, punta ka dito sa area namin, podcast tayo, pare.
Kaya guess mo kami sa podcast mo. May podcast ba siya? Wala pala. Sa mga vlog. Paano tayo guess, pare? Vlog. Sa mga vlog. Gusto ko rin ako yung i-beberate niya. Yung anong gusto mo? Ikaw yung pabigat o sila yung pabigat? Yung gagawin niya rin sa akin yun. Paano yung pabigat? Gusto ko pabigat ako, pare. Ayan. Speaking of pabigat, hindi ko alam kung paano isi-segue. Hindi kasi, na tong topic na to, parang sobrang dami na rin naglalabas ng topic, sobrang tagal na, pero hindi pa rin natatapos yung argument or discussion about, nabasa ko lang din to kailan, yung daig ng diskarte ang diploma. Hindi ko first time marinig yan. Sino nagsabi niyan? Ulit. Madami. Para bumalik. Kasi narinig ko na yun dati. Isang vlogger lang din yata. Na nagbibigay ng opinion niya. Nakalimutan ko kung sino eh. Ang mga videos niya, yata, hindi ko alam kung si chairman. Kailan mo si chairman? Siyempre, hindi. Hindi ko alam kung siya o iba pa. Nagbibigay ng mga opinion niya sa mga bagay-bagay. Tapos lumabas na naman yung daig ng diskarte ang diploma. Ano bang tingin mo dun? Ikaw muna. Ako sa akin, ang diploma kasi tsaka diskarte, hindi siya total opposite na dalawang bagay na nasa opposite. Ang tawag din ng opposite. Pare. Hindi naman spectrum basta 'yun. Hindi siya totally dalawang bagay na magkaiba na hindi mo pwedeng pagsamahin. Actually, pwede mo siyang pagsamahin. Kaya hindi ko alam kung bakit pinagkukumpara na daig ng ganito yung daig ng isa yung isa. Although kasi meron kasing mga times or may mga tao talaga na hindi nakakatapos. Dumidiskarte lang sa buhay, tapos umuunlad. Ayun, meron mga tao na walang diploma, pero dahil sa diskarte sa buhay, umuunlad. Pero wala pa akong narinig na may diploma ka, tapos wala kang diskarte. Tapos umunlad ka. Okay. Siguro mahalaga na pag-usapan muna natin isa-isa. Kung ano ba maidadala sa atin ng diploma at anong may dudulot sa atin ng diskarte. So yun sa diploma naman, katulad ko, I'm assuming ikaw din na in-ingrain sa atin ng mga magulang natin na mahalaga na may diploma. Hindi mo mapapractice kung ano yung kinuha mo ng college basta may diploma kasi yun lang din yung labanan. Dito sa Pilipinas, kung gusto mo magkaroon ng maging empleyado, ganun, yun yung una nilang hahanapin sa diploma. Hindi mahalaga kung natapos ka ng education, nursing, basta meron. Yun lang. Tapos, middle class family ka ba? Hindi naman. Lower middle class? Hindi. Below middle. Talaga ba? Kumbaga sa 1, 2, 3, 4, 5, nasa 2. Talaga. So, isipin ko na lang nasa lower middle class kami. Kasi may tumutulong din 49. Sa abroad. Pero ang gusto ko lang sabihin, hindi kami mahirap, hindi rin kami mayaman, pero sapat na para makapag-aral kami. So, yun lang din. Kasi, yun lang din gusto ng magulang namin kasi nakikita nila yung importance ng diploma. Yung diploma, tulad nga sabi mo, yun yung binigay sa atin ng mga unang tamang ninuno natin na basta may diploma ka. Basta may diploma ka, tapos magtapos ka ng pag-aaral para may trabaho. Pero sa akin kasi, at least nitong this past few years, na-realize ko na ang diploma kasi is makukuha mo siya kung meron kang goal talaga. I mean, importante yung diploma kung meron kang goal. Halimbawa, gusto mo maging engineer. So, kailangan mo magkaroon ng diploma. Kailangan mong pag-aralan yun. Kailangan Hindi ka ba pwede dumiskarte maging engineer? Wala pa ako nakitang pumasa ng board dahil sa diskarte. Ganun ba yun? O yun, parang ganun. Kasi, mag-aaral ka para maging specialista ba tawag doon? Or magkaroon ka ng degree doon sa bagay na yun. Na hindi siya, tingin ko hindi siya sa atin tinuturo kasi basta magka-diploma ka, okay na . Tulad ko, sa experience ko, hindi ko naman gusto yung course ko kasi hindi ko nagagamit. Basta lang may matapos ako, parang gano'n. Ako rin pare, pag iniisip ko, high school, college, kumaga, I cheated my way through college. Hindi ako nangopya lang ako. Tapos, hindi ko talaga sineseryoso kasi hindi ko naman talaga gusto nag-aaral. Pero, alam ko, aware ako na hindi pwedeng wala akong diploma. Kasi, lahat ng kapatid ko tapos na nun . Sabi ko, ako yung naiba. Pero kung halimbawa,
Anong gusto mo talaga? Anong gusto mo talaga? Anong gusto ko? Yung course mo. Honestly, hindi ko rin alam eh. Pag iniisip ko ngayon, kung gusto ko magkapera, sana, ang kukunin ko IT. Hindi ba IT course mo? ECE pala. Hindi. Ano ba? Eduk. Eduk. Ay, talaga ba? SPED. Ayaw nga pala. Special Education. So, ayun, siguro tinitake ko yun, tapos 4th year na ako nung na-realize ko na ayoko pala. Masyado palang mainit yung ulo ko para sa kasi ang number 1 requirement nga sa pagiging special education teacher, di ba, yung patience mo? Wala pala ako nun at the time. Tapos ang parang, ito pa nung high school, pag high school ka, tapos graduation, parang sinasabi 3rd year pa lang, 4th year pa lang, anong course na yung kukunin mo? Nga. Dapat, nabawa, pag graduate mo ng high school, kailangan the following year, college ka na, may course ka na. So parang nakaka-pressure yun eh. Ang laking decision na pinapataw sa'yo bilang 16 years old, pare. Ano lang gusto mo nun? Gusto mo lang mag-inom? Gusto mo lang makipag... Basta lang FHM. Oo, FHM. Ano ba yun? Tapos, kumbaga, ang laki ng decision na gagawin mo, tapos mamimili ka ng profession na kailangan mong panindigan for the rest of your life. Tapos, ang nagiging madalas pa dyan, ang kinukuhang course na marami yung uso. Tulad dati nung time namin, nursing yata. So, madami yung kaklaseng nurse. Yung time ka naman, Marino. Ayan yung, yung hot na kasi lagi naisip yung may pera eh. No? Pag nag-nurse ka, punta ka sa ibang bansa. So, pag nasa barko ka, dollars yun, pare. Sa diploma, gets namin kung bakit pinagtatanggol ng mga tao yung diploma. Pero pag-uusapan naman namin yung diskarte. Ano ba ang diskarte? Street smarts ba ang tamang... I would assume na street smart yung pinag-uusapan nila. Yung let's face it, yung mga dumidiskarte or karamihan ng mga dumidiskarte, hindi naman, siguro nasa lower, mas mababa pa sila sa lower middle class or some would call it poor. Mga ganun. So, yung diploma or yung pag-aaral, mahal yung mag-aaral Kahit mag-aaral ka sa pinakamurang college, mahal pa rin yun para sa kanila. Ngayon, hindi naman sumasagi sa kanila kailanman yung mag-aral. Gusto man nila, pero wala silang means. So, yung diskarte, yun lang alam nila. Siguro, halimbawa ayoko naman sabihin, pero gagawa nila ako. Kasi nakita ko yung picture na yun, nakatayo siya sa harap ng sasakyan, nakaporma siya na hip-hop, kalbo, tapos, yun yung... madaming asawa. Hindi siya. Tayo siya sa harap ng sasakyan, kalbo, tapos may 3 asawa. Yun yung caption niya. Yun yung unang na-encounter ko yung linya na yun na daig ng madiskarte ang may diploma. Tapos, clinic ko yung profile niya. Mekaniko pala siya. Siya, nag-ayos siya ng sasakyan, mga ganun. Tapos, yung naisip ko, ito lang alam niya eh. Diskarte lang yung alam niya buong buhay niya. Hindi ko, kumbaga, sa pag may mekaniko niya, hindi niya kailangan ng diploma para maging mekaniko. Tapos, alam ko malaki yung kitaan sa pagiging mekaniko. Pero yun yung diskarte niya eh. Kumbaga, hindi kasi lahat ng tao para sa academics eh. Hindi nila gusto yung mag-aaral. Kasi ayoko rin naman nag-aaral eh. Ayoko yung academics. Ginawa ko lang kasi yun yung expected of me. Pero may mga tao talaga na hindi nila gusto nag-aaral. Hindi na nabubore sila, nasisira yung ulo nila sa loob ng classroom. Yung pag-aaral na typical na sa classroom. Mas gusto nila yung gumagalaw sila. Ganun, experience. Tapos, sa totoo lang, mas malaki yung kinikita pag nagbi-business ka. Alam natin lahat yun. Ngayon, may diploma din na minimum wage earner. Yung mga ganun. Kaya, nakikita ko kung bakit galit sila sa pagiging empleyado, tapos yung diskarte nila, iniisip nila, yun yung tama. Ito lang yung mag-aahon sa akin sa kahirapan, yung mga ganun, yung diskarte. Saan ako dadali ng diploma, ng papel na yun? Saan? Sa maging, maging pawn, tumayo sa pinaka baba ng corporate ladder. Kasi, sa bagay yun kasi yung madalas eh. No? So, nagigets ko yung magsasabi, pero sobrang nag-agree ako sa sinabi mo na different ends of spectrum yung dalawang yun, yung diploma, tsaka diskarte. Kasi yung diskarte, yun eh, parang kumbaga, in English diba hustle?
hustler ka. Hustler. May attraction mo. Hindi, ang sabi ko, hindi siya total opposite. Kasi pwede siyang pagsamahin. Okay. Kasi ayun, yung diploma naman, kung yun talaga, may mga taong kakilala, yung dalawang kapatid ko, sila, academic achiever sila. Nakikita ko yung kagustuhan nila na nag-aaral. Yung mga ganun. Tapos, yung umuupo, nag-represent, yung mga ganun. Hindi kasi para sa lahat ng tao yan. Tapos ang hirap naman maging doktor, tapos na ang ginawa mo lang dumiskarte. Ang hirap nun. Specialist ka ng cardiologist ka na tapos Doc, saan ka nag-aaral? Hindi, diskarte lang. Dumiskarte lang ako saan. Isipin mo sabi, Doc, anong specialist mo? Buntis 3. So, ayun, ewan ko, ba't pinag-uusapan pa natin tong diskarte at diploma Yung sumasang-ayon sa daig ng may diskarte ang may diploma. Yun din yung mga katulad ko, natamad mag-aral. Mga ganun. Tapos inisip nila yun lang yung... Kasi yun din, yung diskarte. Siguro nakadikit na yung diskarte, yung fame sa diskarte na word. Lalo na ngayon, pag madiskarte ka sa YouTube, ganun, mapapansin ka ng mga tao. Yun na yung yung ticket mo para makalabas sa poverty. Ayun, isa pa yun, parang, kasi may ka-work ako dati na nagkwento siya. Lumabas sila sa MRT, tapos hindi siya makasingit. Kasi mahina daw dumiskarte yung nasa harap niya. Pero kung titingnan ko kasi, parang mayroong misconception ng diskarte sa pagiging, paano ko ba sasabihin? Unfair or pagiging kupal, ganun. Kasi kung maayos naman yung pila nyo, uusad ka rin naman. Hindi mo, kung sisingit ka pa, parang lalong gugulo pa kayo. Siguro lang yun, nami-misuse niya lang yung diskarte. Baka hindi naman talaga mahina diskarte. Baka mahina lang galawan niya. Yeah. So yun, sa diskarte siguro, kung ang pinag-uusapan natin yung livelihood, siguro, hindi kasi para sa sa lahat yung diskarte. Hindi naman kayang sumikmura ng lahat sa pagbi-business kasi hindi naman palaging malaki yung kitaan doon. So palakasan din yun. Palakasan ng diskarte. Pero hanga pa rin ako sa Hanga ako sa may diploma tapos madiskarte ka pa. Pinag-combine mo may day job ka, ganun. Tapos, meron ka pang mga racket, ganun. Yun lang, medyo nakakapagod. Ewan naman nun. Parang hindi naman masaya. Ganun. Pero galing lang nila. Galing sila. Parang one job at a time lang. Never. Sinubukan ko yung financial advisor, pero boring. Tsaka, dapat di nila tinatawag sarili ng mga financial advisor. Kasi hindi naman sila insurance agent. Hindi naman sila nag-a-advise talaga Alam mo yun, hindi nga, parang ko yan. Hindi nila tinitingnan yung finance ng isang tao. Sasabi lang nila, magkano yung maitatabi mo monthly? Tapos, kasi para sa akin, karamihan ng binibenta nila yung VUL, variable unit shit. So, ayun yung kadalasan nilang binibenta kasi yun yung malaki yung compensation. Ano ba yun? Benefits. Hindi, yung makukuha nila, yung percento nila. Commission. So, yun yung pinupush palagi yung VUL. Kasi yung VUL may kasama ng investment, tas insurance. Ngayon, ang pangit sa VUL, hindi mo dapat pinagsasama ang insurance tsaka yung investment. Ngayon, may alternative naman, tsaka mas mura. Isipin mo, dati, may VUL ako. 2,000 per month. So, 24,000 a year. Tama. Tama. Divided by 2 times 3. Ayun. So, 24,000 a year. Tapos, pag na-tegi ako, ang makukuha, 700,000. Meron akong insurance ngayon. Term naman, walang kadikit na insurance. 7,000 a year. Nakikita mo yung difference. Tapos, pag na-tegi ako, 1 million yung makukuha ng beneficiary ko. Yung ginagawa ko, yung buy term, invest the difference. So, pag binaynos mo sa 24,000 yung 7,000, magkano yan? May 70,000 ka na pwede mong i-invest. Ngayon, so, investing yung ginagawa ko ngayon. Tapos, nag-diversify ako. Meron ako may mga index fund ako. May crypto rin ako. Yung mga ganun, kasi, kailangan mo maging kung, para sa akin, kung wala kang time para mag-aral ng finance, edi mag-VUL ka.
Sila na yung mag-i-invest para sa'yo. Ngayon, kung gusto mong may stronghold ka sa mga investment mo, ayun, mag-BTID ka, buy term invest the difference. Tapos, magiging sobrang educated ka sa finance. Kasi pag-aaralan mo din yun masaya din magbasa ng mga libro tungkol sa finance. Mga ganun. Anyway, pare. Nakakatawa ako yung graduate ng financial management. Pero ako yung may natututunan. Ayun din kasi hindi, alam mo yun, kung babalik tayo sa diploma, hindi ko kailangan ng diploma para matutunan yung mga yun. Ano lang talaga ako, actually parang di nga ako matalino, ano lang ako. Madiskarte. Pag tinitignan ko, book reader lang ako, kaya I talk okay. Kasi wide reader ako. Pero hindi talaga matalino. Pero doon ka rin, doon ka nakakuha ng talino sa pagbabasa. I agree. Tapos din yun, mahirap magbasa kasi nakapagod. Nakapagod din. Nakatamad pa. Siguro, yung conclusion natin sa diskarte versus diploma, wala kayong makukuha ang matinong sagot doon. Huwag yan ang pagtalo-talunan. Kung yun ang ino-offer sa'yo ng buhay mo, diskarte, kunin mo. Pero pag may diploma, kunin mo rin kasi may mga opportunities din yan na may bibigay sa'yo na hindi mo akalaing meron. Tsaka may tao nga na nag-work sa kanya yung diploma kahit di na siya dumiskarte. Meron namang nag-work na sa tao yung diskarte lang kasi wala kang diploma. So, hindi siya dapat pinagbabangga. Alright. Mas gusto ko pinagsasama talaga yun. Alright. Ano pa ba? Next topic tayo? May gusto ka pa bang? May nakita ako. Gusto mo showbiz? Showbiz, pare. Gusto ko yan. Wala kaming TV pero gusto ko showbiz, pare. Kilala mo si Liza Soberano. Siyempre, pare. In-interview Top siya. Shelf Beauty yun eh. Alam mo, may gusto lang ako dagdag. May mga tao na sinasabi nila, kahawig nila si Liza Soberano. Putang na naman, pare. Top Shelf Beauty na yan, tapos ididikit mo yung mukha mo. Huwag ganun, pare. Mali mo, kamukha naman talaga. Kamukha? Baka kahawig. Huwag yung dinidikit masyado yung mukha nyo kay Liza Soberano. Parang awa nyo na. So, bakit? Anong nangyari? Nga, nasa headlines palagi yung babae yun. Yun madalas ko rin nakikita pag mga dumadaan sa newsfeed yung showbiz. Nito lang, in-interview siya sa Korea ata. Sa Amban. Doon na siya? Hindi ko alam kung nandun siya. Hindi niya ako sinabihan. Tampo nga ako. Ano ba yun? Sabi niya, pag sa Pilipinas daw, sisikat ka lang kapag may love team ka. Tama. Tapos, may nagtanong, paano pag may gusto kang i-date, tapos hindi mo ka love team? Sabi niya mga tao daw, non-verbatim. Parang career suicide yun dito, no? Mag-hysterical na. Hindi. Yung iba, inaaway pa yung ka-date talaga ng idol nila. Oo, no? Anong tawag sa ganun? Idolatry. Masyadong ina-idol yung love team ng kasi hindi naman yun nga yung kahit hindi naman totoo. Yung girlfriend ko sobrang siya K-drama addict. Tapos napansin ko, bakit walang nauulit sa mga K-drama? K-drama. Ngayon, sa mga leading man, leading lady, sabi ko, napansin ko, bakit walang nauulit? Na halimbawa yung lalaki, babae, yung next na series nila, hindi na sila. Sabi ko, bakit ganun? Tapos pa rin, ang laki pa rin ng fanbase nila. Sabi ko. Tapos dito sa Pilipinas, pag pumatok na, pagka nagkaroon na ng pangalan yung love team nyo, halimbawa, Joshua Garcia, Julia Barreto, Josh Lia, mga ganun. Tapos Liz Ken, yung mga ganun. Pag nagkaroon na ng fanbase nyo na dikit na yung pangalan nyo, hindi na nila ma-imagine, at least yung mga tao dito, na magkakaroon pa ng ibang leading man or leading lady yung artista na yan. Tapos, parang nagagalit yung fanbase nila na pag nagkaroon sila ng project outside of their love team, ganun. Tingin mo bakit? Ano ba mga masyadong pinafantasize na ewan ko, yung happily ever after? Obsession lang yan ng mga tao, yung idea nila dun sa couple na yun. Sa couple na yun, dapat nag-a-align. Hindi nila gayahin si Katniel. Bakit? Di ba ganun din sila? Hindi, pero yung merong movie si Catherine na si Alden. Hello, Love, Goodbye. Di ba? Iba yung partner niya. Tama. Sino ba favorite love team? Dati, gusto ko yung Josh Lia. Hindi dahil kay Josh. Andun kasi si Julia. Tapos yun, crush na crush ko yun. Kami tuwan-tuwa kami sa Katniel. Nang una, hindi kami fan. Pero nakita ko si Daniel Pogi.
Hindi, pero maganda naman ng mga pelikula din. Ayun din, career suicide din yun sa Pilipinas eh. Siguro yung ibang mga artista, yun din yung in-aim nila. Sana magka-love team ako para magkaroon ako ng big break. Siguro yun din yung ultimately nagsira sa relationship ni James Reid tsaka ni Nadine. Pero tingnan mo naman sila ngayon, mas naging open sila sa mga opportunities. Yan. Dumami ba yung opportunities simula naghiwalay sila? Tingin ko kasi kung si James Reid naging so kailangan na maghiwalay ni Katniel. Bahala sila kung gusto nila maghiwalay. Kaso magagalit ang fans nila eh. Magagalit. Parang meron naman na yung niya, yung record label niya nung sila pa. Sila pa. Pero si Nadine, Careless. Tulad nung naging yung movie niya, award-winning yung movie niya na nakaraan yung Deleter. Talaga. Sabi nila bumomba daw yung na yun. Napanood ko pero bumomba yung movie na yun. Talaga. Alam ko may award yun eh. Pero I mean sa okay ticket lang sales. Sa akin. Sakto lang naman. Basta yun. Tingin ko hindi magagawa ni Nadine yun. Pati yung mga yung pagbili niya ng Mang Tomas sa Siargao. Kung sila pa ni James Reid. Kasi nandun na si Nadine Lustre. Doon na siya naka-base? Sabi nung iba. Hindi naman naka-base pero madalas doon. Tapos marami siyang ginagawang alam ko, business owner yung boyfriend niya doon. Ngayon. Kaya may resort ata sila. O kaya pala siya nandun. Yun. Kung si James Reid yung boyfriend niya ngayon, hindi siya mapupuntang Siargao. Hindi niya magiging boyfriend. Kung nag-work, kung babalik tayo dun sa topic natin, kung nag-work naman sa abroad, halimbawa sa K-drama. Kasi yun din yung nila eh. Yung business model nila, kailangan may pakilig. Kung pwede naman palang magpakilig yung iba-ibang mga pairs. Partners, I'm sure pwede rin mangyari yun dito. Tapos nakakaumay din eh. Isipin mo yung Katniel, majority ng careers nila, sila yung mag-partner. I'm sure din sila, komportable sila sa isa't isa. Pero bilang artist, bilang performers, meron din silang cravings na gusto nilang i-satisfy. Ayun. Ano ba? Yung sinabi din ni Liza yan dati. May mga projects sila na gustong i-fulfill na hindi pinapayagan siguro ng management nila. Management nila. Kasi hindi kasi kikita dyan pag ganun eh. Kumbaga, nalilimit sila bilang artist. Naalala ko nga, ewan ko anong podcast yun, pero yung mga artista, meron yung one for you, one for me. Halimbawa, itong project na to para to sa masa. Ngayon yung for me, para sa akin. Sasali ako sa movie na sobrang taliwas sa image ko. Halimbawa, ano ba maganda? Hindi ko na maalala kung sino nagsabi yun or narinig ko lang din sa podcast dito sa Pilipinas. Pero ang ganda nun. Ang ganda nung kumbaga, nagpapasok ka pa rin ng pera sa management mo. Pero hindi ganun kalaki. Na-fulfill pa rin yung thirst mo bilang artist dun sa for me na part. Ngari, sali ka dun sa hubaran, mga ganun. Sobrang saan yan? US yan? Sigurado kasi sobrang dami ko na napakinggan na podcast. I'm sure sa US. Pero posible rin na dito sa pero hindi ina-adapt dito, Hindi pa. Pero feeling ko, malaking malapit ambag na yung ginagawa ni Liza Soberano na yung nagiging outspoken siya. Kasi kailangan na rin ng shift siguro dito sa mga nakasanayan natin. Kasi kung mag-stay ka sa ganung formula, love team, love name, mga ganun. Hanggang pagtandaan nyo kayo. Parang sumpa. Siguro mayaman ka, sobrang yaman ka. Pero may hangganan yun yung pera. May hangganan yung may dadala sa'yo ng fulfillment sa'yo ng pera. Madaling sabihin yun kasi mahirap tayo. Ang nakakatawa din naglabas si Liza dati ng statement na tungkol din sa pagiging artist niya nga. Pero ang mas pinansin nila yung part na sa showbiz, yung personal pa rin. Sa showbiz sa manager niya. Yung si Mama Oj. Yung relasyon pa rin nila. Imbis na ang pansinin mo yung hinaing ni Liza ng pagiging artist niya. Although may mga nakagets naman, pero majority pa rin tungkol sa personal na buhay pa rin. Di lang fulfilled yan si Liza sa career niya. Although sobrang astronomical ng pag-rise niya ata, yung stardom niya. may nakita pa akong comment dun Sorry, tapusin ko lang yung thought ko, baka hindi ko mabalikan So, ang daling i-write off ng mga tao na hindi ka thankful sa yan yung nagdala sa'yo sa
richness. Pero kasi, yun na, tulad yung sabi ko, may hangganan yung pera eh. Baka marami na siyang pera, tas yun. hindi niya na... Nagkikrave na siya sa ibang ano. Kaya sana. Alam ko, tatry niyo ba Hollywood? Meron nata. Meron na? Hindi ko alam kung ano. Basta, nasa Hope na ba pangalan niya talagang yun? Magulo eh. Kasi, nagagalit siya pag tinatawag siyang Hope sa public. May lumabas na din sa newsfeed ka na ganun. Nagalit siya. Or nainis yata. Kasi dahil tinawag siyang Hope? Tinawag siyang Hope. Siguro, lang niya, ang pagkakaintindi ko naman doon, screen name niya yung Hope. Pero pag sa labas, Liza tawag mo sa kanya. Gulo? Gulo eh. So, pag kunwari, si Eminem, nakita mo. Tapos, pag nakita mo siya, Marshall! Okay. Doon ko mas nakilala. Gumawa na lang siya ng rap name niya. Para yun na lang talaga yung stage name niya. Speaking of rap name, share ko lang. Kasi madalas dito. Madalas doon sa work nga na inalisan ko lang, kailan lang. Panay-panay ang mandatory OT namin. So, parang gandang gawing rap name na. Manda OT. Sa kaliwa, mag-ingay kayo. Local ba yung pinanggalingan mo na work? Local office? Dyan lang malapit. I mean, local yung kinikater nyo? Hindi. Mga clients? International. May gusto ka ba bang idagdag kay Liza? Wala. Ayun pala, di ko nabanggit kanina. Doon pumapasok yung underemployment ba tawag doon? Mm-hmm. Underemployed. Ano yung kay Liza pa rin to? Hindi, yung sa diploma pa rin. Nakalimutan ko yung tapos ka ng isang course, pero iba yung work mo. Normal yun eh. Kaya yun yung yung sinasabi ko kanina na hindi mahalaga kung ano natapos mo basta meron. At least dito sa Pilipinas. Tsaka at least kung siguro ang masasabi ko lang din based on experience kung sa mga kaedad ko, sa mga anak nyo, kung may makikinig dito ng mga bata. Kung kukuha kayo ng course, make sure na yun yung gusto nyo. Kahit hindi nga eh. Kung gusto mo lang patahimik yung magulang mo, gawin mo na lang. Pero basta may diploma, parang makakahinga na yung mga magulang na yun. Pero syempre isipin mo rin yung gusto ng anak mo. Meron akong kaklase kasi dati na ang galing naintindihan ng magulang niya na after namin graduate ng high school, sinabi sa kanya kung wala ka pang naiisip na gusto mo, pwede kang tumigil muna kahit 1 taon sa 2. Tapos pag sabbatical. Pero actually doon din papasok yung danger na baka hindi ka na mag-aaral eh. Siguro ganun din yung naiisip ng ibang magulang. Pag kumita ka na. Kumita ka na tapos syempre wala kang gagawin sa bahay mo. Lalabas-labas ka. Baka diyan ka pa makakuha ng bad influence siguro. Pero then, parang hirap din bumalik eh pagka kumikita ka na ng, let's say, a lot of money. At saka yun yung sinasabi ng iba na bakit ka ba katrabaho ko, nagsabi din. Bakit hindi kasi siya nakapagtapos? Bobo. Tatuan pa. Bobong tatuan. Ano ba? Sabihin ko sana joke pero hindi na. Joke, not joke. Joke, not joke. Sabi niya, hindi, ayoko na mag-aaral kasi nagtatrabaho na ako eh. Bakit ba ako nag-aaral? Kasi di ba para magkatrabaho? May sense nga naman. Pero para sa akin kasi, ayun nga, kaya ka dapat kukuha ng diploma kasi may gusto kang i-master na isang skill. Tapos, yun na yung gusto mo talagang gawin. For example, gusto mo maging doktor, gusto mo maging engineer. Diskarte lang. Oo. Hindi yung basta lang may diploma. Ako na pag-usapan tong diskarte diploma. Bakit? Kakaumay. Ang tagal na nga rin eh. May nakita din akong podcast diyan TPC. Ganun din. Sabi niya, tagal na nito. Welcome to TPC Podcast. Mga pre. Sobrang tagal Idol na. Idol yun. Parang gusto kong gayahin format nun. Na nag-ano. TPC ko nakikinig ka. Chat kita. Guess mo kami. Guess. Ay, mali. Guess ka na. Guess ka namin. Kailangan namin ng clout mo. And, ayun, may gusto mo ba may next topic na ba tayo? So far, yun pa lang ang nakahalap ko. Sige. Ayun, plug ko lang ulit, may show, competition sa
May 6, Wika Dogs BGC. Kasali ako doon. Pag-igihan ko, gagalingan ko. Sana makita ko kayo doon. Pupunta ka ba? Pupunta kami. May ticket ka na. Saan ba bumibili? Sa comedymanila.ph. Yun. Punta lang sa ako shows. mamaya. Check, i-click nyo yung Helix Pay. Pwede GCash, Visa, lahat pare. Pwede nga hulugan 500 na lang para sa'yo. Dapat nga 600, pero 500 na lang. Talaga, 500. 500 na lang. Yun talaga yung presyo. Punta lang kayo, comedymanila.ph. Kita tayo doon. Cheer natin sila. Kung pinakinggan nyo itong podcast na to, umappear lang kayo sa akin. Gets ko na yan. Huwag kayong matatakot kay Raf. Mukha lang siyang suplado. Yung itsura ko. Pero hindi yan suplado. Sobrang andaling mainis sa mukha ko. So, ayun. Congrats naman. Sige, salamat pare. Pero hindi nga namin alam kung paano tatapusin tong podcast eh. Kaya ganito na lang, bigla na lang mawawala.